Energy FM Kalibo. PNP Report to the People. Every Sunday, PNP Report to the People. PNP Report to the People. Yes, may ayad nga agahon katon tanan iyo man kita makaron sa aton nga Sunday regular program iya sa PNP Report to the People. Ag syempre mga panibag-uman nga mga topiko ag mga talakayan sa isyong pulis or aton nga pagatalakayon makaron nga adlaw. But before anything else, before gid kita magpadaw, magpakilala sa aton nga bisita makaron is aton anay una-una nga ginagreet ro aton nga mga tanan nga maabtan it aton nga regular Sunday program, of course, ro aton nga tatay it aton nga Aklan Police Provincial Office, si Police Colonel. Good morning sa tanan nga taga-Palamati sa Energy FM Kalibo. Okay, thank you man sir. And of course, sa pihak man nga linyada ro aton nga PCRP NCO, Police Corporal Baroa. Sir, mayad ahid gid nga agahon. Okay. So makaron nga agahon mga abyan, pag-aiban nyo kami sa amon nga talakayan sa isyong pulis or aton nga mga pagatalakayon with regard sa aton nga peace and order status at aton nga tangalan MPS. So siguro pag-aupisahan ko ro pagpangutana sa aton nga officer in charge kay Sir Gonzalodo. Sir, kumusta po and ano po ba yung kumusta po ang peace and order status na sa bayan ng Tangalan? Ma'am, yung peace and order sa Tangalan, since pag upo ko mga magwa 1 month pa lang siguro. Yes po. Generally is peaceful naman yung Tangalan. Meron lang mga isolated na mga incidents like traffic accident. Yes po. At iba pang mga nare-refer naman sa mga barangay mo. Yes po. So kanina sir, na-mention nyo traffic is I assume po na ito rin yung mostly prevalent crimes Yes, na nangyayari po sa atong area of responsibility. Yes, ma'am. Ano po sir yung mga ginagawa ng mga kapulisan natin dyan para hindi man natin totally ma-eradicate kasi pag sinabi natin na wala na talaga yung krimen, wala na rin tayong mga pulis. So ano po yung ginagawa ng mga kapulisan natin po dyan para at least ma-minimize natin yung mga ganitong pangyayari? In particular po yung mga vehicular accidents sa lugar natin. Ang ginagawa po naming measures dyan, ma'am, so usually ang trabaho po natin sa PNP is mag-conduct tayo ng checkpoint. Yes po. Checkpoint para ma-minimize. Sabi mo nga, ma'am, na hindi naman natin totally maalis. Yes po. Aksidente po kasi yan. Ma-minimize po natin through checkpoint at saka in coordination sa ating land transportation office sa kanilang mga personnel sa ating LGU para po police visibility lalo na po sa ating mga highways. Yun lang po. Sa police visibility natin, sir, nagkakandak rin po ba tayo ng IPDP natin? Dinedeploy rin po ba natin yung mga kapulisan natin sa mga strategic areas? Lalo-lalo na po ngayon na mostly na po, 90% po yung mga eskwelahan po natin sa buong probinsya is nag-open na po. Yes, ma'am. Meron po tayong fixed na IPDP personnel na nandun po sa area ng mostly 24 hours. Yes po. Tapos meron po tayo, ma'am, sa ating mga banking institutions. Meron po tayong mga nagpapatrol, ating mga mobile, beat patrol. Minamaximize po natin sa ating area yung police visibility. Lalo na po ngayon ang pagbabalik balik eskwela 2024, meron po tayong mga nakatalagang mga personnel ng Tangalan PNP na meron po tayo doon mga pads. Yes po. And bukod po dyan, meron po tayong mga force multiplier. Kasama po natin yung mga tanod, barangay kagawad. And nakikipag-coordinate po kami sa barangay para po hindi naman po natin malahat yung mga schools. Nakikipag-coordinate po kami sa kanila para po additional forces na mag-maintain ng peace and order sa mga schools. Yes po. Ilan nga po sir na barangay meron tayo sa Tangalan, sa municipality ng Tangalan? Ang meron po tayong 15 barangays, ma'am. Okay, sa 15 barangay po ba natin, sir, mula nung nag-assume po kayo, wala naman po tayo naging problema and accessible naman po ba lahat ng yon? Lahat ng mga kabarangayan natin? Yes, ma'am. Po kami ng pulis sa barangay. Yes po. Para po yung kung ano po yung concern ng nasasakupan ng isang barangay is immediately makakarating po sa ating station at magagawan po natin kaagad ng
action. Yes po. Yun, ma'am. Yung mga ano po natin, sir, yung mga barangay officials po ba natin, ano naman po sila? Cooperative naman po Yes, sila ma'am. lalo na po ngayon kasi alam po natin na kapag may mga bago yung mga hepe or mga opisyalis po natin sa municipal police stations po natin is syempre iba-iba po yung mga strategy o yung mga inisyatibo ng mga hepe natin. So dito po sa inyo na napag-usapan nyo na po ba kung ano po ba yung for example, yung mga projects, initiative na gusto nyong i-implement. And at the same time, para madali, sabi nyo nga po kanina, is madali kayong matap ng mga barangay officials natin in particular barangays. Yes, ma'am. Nung na-meet ko po sila last week, very cooperative po sila, very welcoming po para po sa akin. Ang nasabi ko lang po sa kanila that time is kung ano po yung previous na administration or officer in charge or COP nung Tangalan MPS is hinihingi ko po yung suporta nila. Yes po. Para po sa pag-maintain ng peace and order sa aming area. Yes, napaka-importante ron ang mga abyan, no? Kasi hambal ko nga ni Kaina nga every time na gabaylo kita at mga opisyalis naton or ato mga officer in charge sa kada municipal police station, so may kanya-kanya nga atake or may kanya-kanya nga inisyatibo or project na gustong i-impose or gusto natong i-implement. So napaka-importante kararo kooperasyon do pakikipag tap it aton nga mga nagakasari-sari man nga mga barangay official sa kada barangay para mas hambangan ni Sir Kaina para mas maging tayuyon, mas maging manami or maging matawhay ro pag sinagayo sa sangka municipal police station or sa sangka banwa. Okay, sir. So rutangalan abi sir no known imora sa not only ra syempre madya gateway abi imora paagdo sa atong Isla Boracay. Okay. So siguro either si OIC or si Operation PNC o siguro makasabat sa akong masunod nga pangutana. Di ba known kamo sir rutangalan sa may mga coastal area kamo sir and kaabo-abo kamo karon nga mga mga tourist destination. Kumusta daya sir? Siguro kay sir dito yato sir, kumusta ro aton nga mga ordinances when it comes sa aton nga coastal area and kumusta ro pag naton kara pag maintainer naton it peace and order knowing nga may mga kara sir do mga lugar nga ginadayo it aton nga not only it aton nga mga fellow Aklanos but of course it aton mga turista na gahalin pagid sa ibang mga lugar. With regards sa sa peace and order situation sa mga coastal areas natin. Yes po. Naton, especially sa tourist destination sa Hawili, sa Barangay Apga, Dumatad. Opo. So, na-sustain namon ang amon nga coordination sa every barangays para ma-extend namon amon nga assistance and services para sa kinahanglan sang mga barangay para ma-maintain ang peace and order sa tourist tourist destinations sa pag-implement sa mga ordinances lalo na sa kung gabi na sustain namon ng amon nga pagpatrolya ang random upland sita kag implementation sang drinking ordinance prohibition of drinking in public places kag curfew ordinance namon. Yes sir, oo. Na-mention mo kaina sir nga nagapatrolya man kita no, ginabisitahan naton do mga maabtan naton aton karang mga kapulisan di kara sa mga lugar nga kung siin nga ni mga mahamba naton nga tourist destination sir no. Ay pangutana ko lang sir, so far wa man kita naging problema sa mga makaraya nga for example may mga turista or may nagdayo kara sa aton nga mga tourist destination ina sa aton nga banwa itangalan wa man kita naging recorded abi mana nga mga insidente. So sa to present ma'am as of now wala pa ma'am sa naging peaceful siya ma'am since January until now ma'am. Yes. Sa wala man sa kami sang reported nga mga incident like usually drowning or or mga physical injuries or natabo sa mga excursions kag sa mga pagbisita nila sa amon nga AOR ma'am ay active manabi ma'am ang amon mga barangays nga lalo na every Saturday and Sunday ara gid sila ma'am naga duty together with sa amon nga Philippine Coast Guards personnel kag sa mga
barangay tanods, ma'am. Active sila, ma'am. Active sa pagbulik sa pag-maintenance ng peace and order, ma'am, sa aton tourist destinations. Yeah, so doon yung pinaka-importante, masayran natin nga peaceful and orderly ro aton nga area of responsibility kasi especially kara sa Banwa Itangalan nga makonsider man naton sa milog ra sa mga banwa iya sa aton nga probinsya at Aklan nga may mga abo ra nga mga destination nga gusiin nga ni pag di karaga agturo aton mga abyan ro aton nga mga pumuyo ang Aklanon, not only mga Aklanon but of course yung mga tourist pagid nga kung pwede magpahuway and hambang nga ni sir peaceful man and orderly and manageable man do aton karanga peace and order status una. Siguro before ako agtuman sa aton nga PCR PNCO, total iyon man nakon kaya nakapangutanan man ako sa aton nga operation PNCO. Sir, may up to date sir, may mga may mga operational accomplishment ba ro aton nga Tangalan MPS nga pwede naton mahambal nga kumbaga pwede naton mai-share man sa aton nga mga tagpagamati, aton nga mga listeners makaron nga adlaw. Kay sir dito yata sir. As of now, ma'am, ongoing amon nga campaign, ma'am, against lost firearms. Kag ang amon nga mga proactive measures, ma'am, like police visibility sa mga areas of convergence, financial institutions, kag schools to prevent ang occurrence of crime, ma'am. So, amo lang na siya, ma'am, amang plan sita, implementation of ordinances and such as drinking in public places and liquors kay amo na siya ang cause permis ang mga insidente, ma'am. Lalo na yung sa drinking in public places, ma'am. Okay. Sa drinking in public places, sir, no, may mga data kita, sir, nga like for example na apprehend naton or kumusta ro aton karang accomplishment man nga ginapatigayon with regards kara kasi pag hinababi naton nga dayang ordinansa dayaro sambilog sa if I'm not mistaken no dayaro sambilog sa ordinansa nga ginapatibay naton ginapaigting aton nga makapulisan most especially kung kung gabi I think. Gabi, ma'am. Gabi. Oo. So may mga data kita kara sir nga pwede naton ma-share or may mga na-apprehend kita kara bisa number lang kung may matandaan kita. Sa number, so ang last night lang gid siguro mamakon yes, ma'am. Pero from time to time, every night mamamon nga ako. Ginaano lang namon sila. Sita, may 5 kami kagabi nga nakuan. May 5. Nadakpan. Oo, ma'am. Pero ginadala man sa istorya, then ginaano lang namon. Ginapapauli lang namon, ma'am, po pa. Nag-reprimand mga ginagapati man sila. Gapati man. Okay. Mga first offense, ginaano lang namon. Gina-reprimand lang namon. Okay, so thank you so much, sir. Now, how about sir sa aton nga pag-abri aton nga atong opening classes sa aton nga resumption of classes naton or balik eskwela naton, kumusta ro paglatag naton at security deployment naton naging matawhay balara dahil kabuabo ro mga estudyante nagtap ba katon ro aton nga mga usually abi pag-open do aton nga mga eskwelahan nagatap katon do aton nga mga gakasari-sari man nga eskwelahan aton mga teachers para magpangayo man bulig man. So but we all know nga sa aton nga mandato makaron medyo naglimit kita sa ginatawag naton nga brigada eskwela. Pero inagihapon do for example kung pangayoon do presensya it aton mga kapulisan for example during flag raising so inamatagihapon so siguro PCR or operation normal kasabat kara with regards kara sa pag opening klase paglatag na kara kung kumusta ba garo naging resulta aton nga pag-abri klase ina sa Banwa Itangalan sa PCR PNC nanda si Sir Barowa. Yes ma'am, good morning ma'am no, good morning sa aton nga tagpagamati. So sa aton nga pagbukas sa aton nga balik eskwela 2024. So una no nagro atong mga kaeskwelahanan sa aton nga munisipalidad ng Tangalan. Yes po. So nagpangayo sa nakaton dait or nag-letter sa nakaton for the brigada eskwela. So gingkwan kita karang less kita sa mga di ba may cessation kita sa aton mga non-PNP activities. So yes, aton lang karangaging kwan is nag-provide na lang kita it security. Habang sanda conduct sa brigada eskwela. And then sa kwan naman sa nang aton nga ng mga schools na padayon do aton nga pag coordinate no sa atong mga school heads sa mga eskwelahan. Sa CN nag-provide man kami mamit amon nga ng security sa
every school sa agahon may aton nga gina-deploy nga mga ma'am, mga personnel na para mag provide traffic assistance and security ma'am sa mga estudyante pag nagasulod sa daag nagagawa sa eskwelahan pag sulod sa eskwelahan pag buhi. And then may aton ma'am mga pads nga established pads man sa isang ka-eskwelahan na sa Tangalan Elementary School. Doon ma'am daton niya kanon. Curious ako sir, paano ro naging kasi hambang mga ni na-mention ko man kaina nga medyo naga-minimize kita makaron do PNP medyo naga-minimize kita makaron sa although naton ginabawal, di ba? Kasi dati nakasanayan aton nga mga teachers, aton nga Department of Education nga pag-abri ro klase nga tapsan nakaton for brigada eskwela. So makaron medyo naglimit kita di karuyon. So dahil may mandato kita. So ano sir do naging approach kanyo kara or ano ro naging pagbaton kara itaton nga mga maestra raw ato mga eskwelahan sa kara sa pag-explicar nyo kanda nga may makaraya kita. And syempre hambang mga nikiina nga medyo security at aro kumbaga role atong mga kapulisan. Ano ro naging pagbaton kara itaton nga mga maestra? So for ma'am sa pag-explain namo kada ma'am nga may ato nga mandato nga mga ruyon ma'am. So andam ta ma'am naintindihan ma'am. Yes po. Andam ta ma'am nabaton ma'am ro aton nga explain sa atong side ba ma'am sa pag-explicar naton naintindihan ta kita ma'am. Na gusto natin doon ipahisayod no kasi medyo base mag-isip ka ro ato mga pumuyo nga medyo palabi-labihon ito ro ato mga kapulisan, but of course not kasi inagihapon do hambang nga ni Sir Barawa kaina inagihapon do aton nga mga kapulisan para magtao gihapon eta security para maging mas matawhay gihapon do pag ililiban naton sa sangka banwa or especially kara sa pagbukas naton klase. Okay, siguro before ako mag-tap sa community engagement naton sa PCR activities naton, daya nga pangutana sir, although tapos yun manda kasi August yun kita makaraya. So gusto ko lang a brief lang bisa sabat or assessment na kumusta ro aton nga pagpatigayon aton nga PCR activities during the PCR month. Kumusta ro naging pagpatigayon nyo sa aton nga Tangalan MPS? Sa mga activities nga ra. So for ma'am successful tanan ma'am aton nga pag conduct ma'am atong activities lalo na ma'am sa community engagement ma'am. So padayon do aton ma'am nga pag conduct barangay visitation and then pag conduct natin sa ma'am ning dialogue regarding sa atong nga drug awareness ag sa aton nga sa anti-drug and then sa ato mga anti-terrorism awareness campaign ma'am. Okay, sa sir sa nahamba ni Sir Barawa kaina, may mga accomplishment kita sa anti-illegal gambling or sa illegal drugs, may mga makaruyon kita nga accomplishment sa atong operation sir. May data kita karon sir or so far what man kita mga na record or mga data with regards sa accomplishment sa duyon. With regards sa ma'am sa illegal gambling, nag-rely kami ma'am sa sa magiging report sa ngamon barangays kaya gani ginamon ang barangay coordination sa mga council kapitan kung may nasayran ay ara kami accessible kami sa pagkuan. So as of now wala pa man sa may sa amon nakalabot. Ang amon nga intelligence operative ay na-sustain man ang pag monitor sa intelligence monitoring. Kag with regard sa illegal drugs, siyempre barangay naman gihapon ng amon nga ginakuan info kung ano man ang ilang ma'am, ano man ang ila itao nga information sa amon. Do yun man mga kuan. Kag nevertheless, amon nga kami ma'am sa kuan padayon man ma'am ang amon nga monitoring. Yes po. Monitoring sa sa amon barangay kung may ga-exist hindi man nga mga amon na illegal drug activities sa amon nga area. Yes, dindo gusto nato mabati kasi base mangutana ro ato mga tagpagamati especially ro mga taga-Tangalan nga base napabayaan nyo ta daya nga inisyatibo and din nga ni nagapasalig ro ato mga kapulisan makaron ato ng Tangalan NPS nga padayon gihapon no pag-monitor naton. Of course, kaagapay kara or kabulig kara ro aton pagid nga mga kakasari-sari pagid nga mga barangay official sa diyang 15 ka barangayan sa aton nga Banwa Tangalan. Sir, sa inyo mga community activities
activities ina. May ano ro mga nakalinyada naton nga mga aktibidades nga gina-implementa rin aton tangalan MPS. So sa makaron ma'am no may aton nga bago nga ging panaog nga may mga sa ibabaw raw kanalinisan ma'am. Opo. Dahil sa sunod-sunod nga pagbaha sa Manila. So andaman ma'am nga ging pati kating pa-adapt katon yun nga programa, and then kahapon ma'am nakakanda kami kanalinisan sa aton nga barangay. So doon man lang ma'am amon nga na kon nga activities sa raya nga week ra ma'am. Kanalinisan. Yes ma'am. Okay. Bali daya nga nga inisyatibo solely for tangalan niya tara nga ano or bilog ra. Bilog ma'am. Okay. So first time ko mabatian nga ano imaw medyo unique imaw kasi matuod no sa ro sige nga pag-inugan ro aton nga mga baha. Grabe ro naging epekto kara ko last month man kara sa aton nga parte it NCR kasi nga ni sa padayon nga pag-inugan dahil sa bagyo nga ning Karina. Pero daya man namin nga inisyatibo ra not only sa aton nga mga cities but of course pati man iya nalipay kita nga gina-implementar man gali iya pati sa aton nga probinsya. Okay, mabalik siguro ako kay OIC. Sir, kay Sir Gonzalodo, sir. Yes, ma'am. Sa one week, sir, na 1 week pa lang kayo sa... No, 1 month. Magwa 1 month. Magwa 1 month. Sa sa medyo maikli nyo, sir, na stay pa lang dito sa Tangalan NPS, ano po yung sa palagay nyo na pinaka-unique, masasabi natin unique na naiwan ng past administration or naiwan ng past ng past OIC or ng COP dyan na masasabi nyo na maganda at pwede nyo pang maipagpatuloy or mai-develop para siyang initiative or proyekto? Aside sa pagiging welcoming of course ng mga tao nyo po dyan, syempre ganun po yung kahit sino naman po yung maging maupo dyan na hepe is sinusuportahan ng mga kapulisan natin or ng mga subordinates natin. Pero para po sa inyo, personal na tanong, ano po yung parang masasabi ninyo na pinaka-unique sa Tangalan MPS? Ito ma'am, parang hindi naman siya unique. Opo. Ang napansin ko po ma'am na syempre ipapagpatuloy natin yung mga proyekto yes, po. ng Tangalan MPS is yung intensified na cleanliness ng yes, surrounding area ng buong station. And siguro yung mga naabutan ko dyan ng mga personnel sa mga designations nila sa mga offices, kumbaga nagagawa nila yung mga kung ano yung tasking nila sa office nila. For example, yung ating operation, ating PCR, naabutan ko na sila na nandyan and naka-functions naman sila ng parang minimal supervision. Yes, ma'am. Opo. Parang putting the right dito, ma'am, yung nilalagay mo yung tao sa tamang posisyon. Yes, tamang tao sa tamang posisyon, ma'am. Siguro yun lang naman yung napansin ko sa ipagpapatuloy ko ma'am kung ano yung designations nila ng ating mga personnel at yung intensified na kalinisan ng buong station and surroundings, ma'am. Yes. Being said that, sir, kasi kanina yung tanong ko kung ano yung napansin nyo na medyo unique sa Tangalan NPS. Yes, ngayon po yung second na tanong ko is, meron po ba kayo something in mind na gusto ko na parang proyekto rin na parang sa inyo talaga manggagaling na gusto nyong i-share or implement sa Tangalan MPS, and at the same time parang magiging trademark nyo kumbaga na na ma-share or parang yun yung may implement nyo na project or kahit pag nawala na kayo is ito kay Sir Gonzalodo to talaga na inisyatibo? Sa ngayon, ma'am, napansin ko medyo sa station mismo, yes, po. medyo walang maisip, kasi kumpleto na, nandoon na lahat, ma'am. Opo. So, ang project na naiisip ko, ma'am, para sa station is yung back area ng stations namin, ma'am, is ipapagawa namin, ma'am, na ipapasemento po namin, ma'am. Kasi ngayon, yero lang siya and mga kahoy. Pag dumating po yung tag-ulan or bagyo, kawawa yung mga tropa nandoon sa likod. Okay. So, manami ron, no? Kasi para gihapon sa kapulisan naton. Yes. And tama ron, din do gina-emphasize naton sa aton nga PCR month man ko last month dahil
tawag gara ng we cannot give kumbaga what we do not have. So Yes, kinanghan asikasuhon ta anero aton nga kumbaga ro aton nga mga tawo yung in particular sabi mo nga sir yung ano natin yung bahay mismo natin which Yes, is yung police station natin. So in order for us to give better services sa aton nga mga pumuyo, sa aton nga mga in particular do aton mga taga-Tangalan, kinahanglan naton ayuson do aton nga municipal police station which is na-consider naton na diyon do aton nga bagay para makahuwag kita itmanami. Yes, ma'am. Okay, so may mga pangutana pa ako, sir. May mga data pa ako nga wa na akon na pangutana. Gusto niyo pag-i-share sa aton nga mga tagpagamati, especially sa mga taga-Tangalan nga pagamati makaron nga agahon. Meron pa ba ako mga tanong? May mga data pa ba kayo, sir, na gusto i-share or may mga activities kayo na incoming na gusto niyo pong sabihin? Sa PCR natin, sir, baka meron. Ay, ano na lang, sir, yung hotline, yung ano natin, yung social media accounts para mas madaling matap or mas madali tayong ma-reach out ng mga kababayan natin sa Tangalan or especially sa aton nga mga tagpagamati makaron nga agahon. Numbers. Or social media accounts, sir. Kasi ro Tangalan, ako personally Tangalan MPS ang bilog ra sa mga municipal police station nga alerto sa mga compliances sa mga PCR. So, nauuna gid kamo pirme sa So, namian gid ako kasi once nga may paghinambaw ko nga for example, in particular sa mga aton compliances ang bilog ro Tangalan sa mahambang naton nga alerto sa mga makaraya. So, sir, sa imo nga base atong hotline number kay Sir Barowa. Okay, good morning umano sa tanan. Ginakuha namon galino do amon nga hotline number in case nga may mga problema or kung kinahanglan ninyo ro police assistance. So i-share namon do amon nga hotline number no kung may sa atong nga taga-pagamati pwede naton nga ma-save daya nga aton nga hotline number at atong Tangalan PNP. So daya ay 0998 598 6127. So ginakuan ko man ginahinyo ko man kamuno nga aton nga padayunon nga iga-follow, like and share do aton nga mga programs and activities nga gina-share natin sa aton nga Facebook page sa Tangalan Municipal Police Station. And then sa aton nga Facebook account no na Tangalan PS Sandigan. So aton lang iga-follow and like naton share do aton nga mga programs and activities una no. Pati man do aton nga Aklan PPO gali nga account sa Facebook nanda. Yes. So ato man sanda nga i-follow no para maging updated kita sa ato mga PNP nga mga programs and activities natin iya sa atong probinsya it Aklan. Okay. Thank you so much, Sir Baroa. And of course, before ko man itaoro kahigayunan sa aton nga officer in charge sa pagtauna na mensahe, mensahe man halin sa aton nga Operation PNCO kay Sir Detoyato, sir. Yung mga mensahe man sa aton nga mga taga-Tangalan MPS or sa pagmati makaron nga adlaw it Domingo. Saliwat no, good morning. Amon lang appeal sa Pumuluyo nga mag-continue or magpadayon sa pagsuporta sa PNP, lalo na sa report sa mga krimen or incident. Timely reporting is importante sa amon. Hindi namon accomplish ang ma-attain ang goal namon sa crime prevention and without the support of the community. So magbululigyan kita na ma-maintain ang peace and order sa aton banwa kag sa aton lugar. Okay, thank you so much, sir. And of course, sa ating officer in charge, mensahe mo, sir, para sa pag-maintain po natin ang sustainability ng peace and order sa bayan ng Tangalan. Yes, ma'am. Good morning ulit. Since nasabi na ng mga kasama ko yung mga, actually, ibuod na lang natin, ma'am, na sa Tangalan municipality is generally peaceful. Pero, ina-encourage po namin yung mga residents to be vigilant and report any suspicious activities sa kanilang mga area. Panghuli, sa masasabi ko siguro, your cooperation is vital in preventing crime
in maintaining peace and order sa Tangalan Municipality. Yun lang, ma'am. Thank you. Thank you so much mga sir, and of course thank you gid man sa pagtauman it oras oportunidad man kamon sa Public Information Office para maging ma-interview kamo ma-share man naton sa atong mga tagpagamati, especially sa mga taga-Tangalan do mga projects, initiative, and of course do peace and order plans naton ina sa aton nga Banwa Tangalan. Of course, di karayamang gatapos do aton nga nga programa makaron adlaw, but before that ginapasalamatan ko sa uman-uman do amon nga technical side si Noriel sa pag-assistar kamon whenever nga may program kami, and of course the nga radio station Energy FM kay Sir Joffel sa pagpadayon nga salig sa aton nga Aklan Police Provincial Office Public Information Office man sa pagpadayon man nga pagtao kamot it oportunidad para man ma-share naton do mga nagkakasari-sari nga mga inisyatibo it aton nga mga nagkakasari-sari man nga mga municipal police station sa bilog nga probinsya. And of course, ginatamyo pagid naton sa Milog Kararo aton karagid nga si Police Staff Sergeant Jane Vegas, Police Staff Sergeant Leonelyn Artes nga sa pihakman nga mga radio stations nagapadayon nga nagapamaba naga-implementar man it aton nga information dissemination sa aton nga mga projects and initiative man sa bilog nga Aklan Police Provincial Office. And of course, dahil man ro naging kaakbay nyo makaron nga adlaw it Domingo sa paggiyaman it aton nga tatay it aton nga kapulisan iya sa aton nga probinsya Aklan. Dahil man ro inyo naging tagapamaba makaron nga agahon Police Staff Sergeant Crisela Gati gaaywan kinyo na sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. PNP Report to the People. Every Sunday, PNP Report to the People. PNP Report to the People. 107.7. 107.7. Energy